Meron kayong Biblia, Matthew 24 verses 34 to 35. Aking babasahin sa English, tatranslate ko na sa Tagalog. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang henerasyong ito ay hindi mawawala hanggang ang mga bagay na ito, hanggang hindi nagaganap ang mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas, subalit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Truly I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Ito pong talatang ito ay nakapaloob sa diwa ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Yun po ang kanyang malaking konteksto. Ang katanungan o mga tanong na pipilitin nating sagutin ay ito. Alin bang henerasyon ang sinasabi ng Panginoong Hesus? Ikalawang tanong ay ano ba ang henerasyon? Anong pa? Aling henerasyon ang hindi lilipas hanggang hindi nangaganap ang mga bagay na sinasabi ng Panginoon? Pag inilagay natin sa positibo, aling henerasyon ang lilipas kapag naganap na ang mga sinasabi ng Panginoon? At ano yung mga bagay na magaganap bago lumipas ang henerasyon? Yung katagang all these things, lahat ng mga bagay na ito na sinabi ng Panginoong Hesus ay tumutukoy sa mga pangyayari na magaganap at naganap na. Sa mga talatang 1 hanggang 3, ay makikita ninyo yung propesiya ng Panginoong Hesus ng pagkawasak ng templo. At ito'y naganap noong 70 AD. Pagdating sa talatang 4 hanggang 8, ay tinukoy ng Panginoong Hesus yung hilab ng isang nanganganak. Sa verse 8 ay binuo, sinamarize yung verses 4 hanggang 8, hanggang 7. Yung sinasabing, you shall hear of wars and rumors of wars. There will be famines, pestilences, etc. Ang summary doon ng Panginoong Hesus ay, all these things are the beginning of birth pains. Yun ay alam ng mga nanganak kung ano yung birth pain. Maliban ng kayo'y cesarean o kayo'y pinatulog ng mga anak. Pero kahit cesarean, pagkatapos naman ng cesarean, masakit pa rin ang tiyan. Diba? Normal birth, masakit ang tiyan. Eh ano bang ipinapanganak? Sabi ko sa inyo, may dalawang ipinapanganak. Ang one-world government, ikalawa, ang church bilang bride ni Christ. Pagkatapos sa verses 9 hanggang 14, doon tinukoy o sinabi ng Panginoong Hesus ang katagang tribulasyon. At kasunod noon ay binanggit niya sa talatang 15 hanggang 32, particularly sa talatang 21, yung katagang Great Tribulation, matinding paghihirap. Ito yung mga events, major events na sinasabi ng Panginoong Hesus na magaganap bago siya bumalik. The destruction of the temple, the birth pains, the tribulation, and the Great Tribulation. At doon sa panahon ng Great Tribulation, doon magaganap ang pagkuha sa believers. Yung tinatawag ng marami na rapture. Ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi lilipas ang henerasyong ito hanggang hindi nagaganap ang mga bagay na ito. Yung sinabi natin kanina. Ngayon, ano ba ang henerasyon? Kayo po ba isang henerasyon kabilang? Sa henerasyon ng mga pogi o sa henerasyon ng mga hindi pogi?
Sa henerasyon na magaganda o sa hindi magaganda? Taas ang kamay ng kabilang sa henerasyon na magaganda. Purihin ng Panginoon. Taas ang kamay ng kabilang sa henerasyon ng hindi magaganda. Sa henerasyon ng mga pogi, taas ang kamay ng mga kabilang. Tayo lahat, tayo. Aba. Sa henerasyon ng mga hindi pogi, sa henerasyon ng katamtaman lamang, taas ang kamay. Okay. Itong salitang ito ay kinuha sa Griego na genos. Nang ibig sabihin ay henerasyon at ang ibig sabihin ay panahon, an age. Genos, a generation, and age, period of persons. Galing ito, ang katagang genos ay nangangahulugan ng lahi. At meron pang ibang sinasabi dyan. Tingnan na lang niya dyan. Pwede naman nyo yung download. Sapagkat ang Bibliyang Bagong Tipan ay nasulat sa Griego ng mga Hudyo, kinakailangan tingnan natin yung mindset ng isang Hudyo na nagsulat sa Griego. Itong katagang genos sa Hebrew ay zan. Nang ibig sabihin ay kind or sort. At galing din sa generation, sa katagang galing sa katagaring sira. Hindi ho sira. Nang kahulugan ay seed or offspring. At sa Aramaic word, itong genos ay sharabta. Nang ibig sabihin ay lahi. Ngayong katagang genos, sa Greek ay son, sa Hebrew, son sa Hebrew, sharabta sa Aramaic, ang simpleng ibig sabihin ay binhi, race. So pag sinabi nating henerasyon, ang tinutukoy ay isang lahi. Lahing pikutin, sabi natin sa Tagalog. Meron mga lahing pikutin eh. Meron namang lahing hindi mapikot. At ito yung sinalin, ito yung seed, ito yung, sa simpleng salita, iyon ang genes ng tao. At pag sinabing generation, ito yung kinuha naman sa salitang dor, nang ibig sabihin ay panahon. So pag sinabing generation, dalawa ibig sabihin. The genes and the period of time. Yung similia na nasa inyo, yung genetics na nasa inyo, iyon po ay nanggaling sa inyong ninuno. At yung inyong lahi ay nagpapatuloy hanggang ngayon. So yun yung panahon. Ano yung nagpapatuloy? Yung genes na nasa inyo. Okay? So I hope you understand. So generation means race in a period of time. Doon pinagsama ang salitang iyon sa generation, sa Greek mind. Sa Hebrew, ang genos ay race, ang dor ay time. Ngayon, yung katagang dor o dur, ang ibig sabihin ay gyrate. Ay, ano ba, Pastor, yung gyrate? Pag sinabing gyrate, ito yung spiral. Sino sa inyong nakakita na sa ipo-ipo? Hindi pa kayo nakakita? Ha? Umiikot siya, di ba? Pag tumama sa dagat, umaangat ang tubig, umiikot ng umiikot, pero lumalaki siya habang siya'y tumataas hanggang umabot sa ulap. Iyon ang spiral. Ano ba sa Tagalog ay spiral? Hindi lang, ang paikot, circle. Ang spiral,
Umiikot siya, pero siya gumagalaw at siya ay lumalaki. Ang isang halimbawa niyan ay yung isang hagdan na spiral. Merong hagdan na pa-spiral. Yung mga mayayaman nakakapagtayo ng ganyang klase na hagdan. Sa atin, diretso lang. 3 lang ang baitang. Ang isa pang halimbawa ng spiral o gyrate o dur ay shofar. Alam niyo yung shofar? Ito yung instrumento sa musika na ginagamit ng mga Hudyo. Sungay ng ram. Na ito ay maliit sa puno, umiikot siya, spiraling, at lumalaki hanggang dulo. So yun po ang tinatawag na gyrate. So pag sinabing generation o genes, ito po ay nagpapatuloy. Kaya meron tayong tinatawag na Abrahamic generation, lahi ni Abraham. Nasimula kay Abraham at kay Sarah, yung genes na nasa kanila, nagpapatuloy sa bawat isang Hudyo. Na habang dumadami ang isang Hudyo, dumadami rin ang genes na yon. Ngayon po ay meron ng apps na pwede niyong mabili o dina-download para malaman ninyo kung saan kayo lahi galing. Meron na pong ganong ngayon na genes. At ang mga Pilipino, ang sabi ng scientific research ng genetics, konti lang naman ang kanyang Spanish genes. Ang genes natin, bilang mga Pinoy, sa puso't diwa. Ayon sa kasaysayan, ay nanggaling sa Thailand. Meron doong isang lugar na pulos kamukha ng Pilipino ang tao at ang salita'y Tagalog. At yun ay nag-migrate sa atin. Pero meron ding migration sa atin ng mga Hudyo. Sa North at sa South, ay maraming Jewish race na Pilipino. Kaya makita nyo halimbawa sa Bohol, marami diyang taniman ng tubo na pag-aari ng mga ilang mayayaman. Sila po yung may Jewish race. Ang migration po ng mga Hudyo, later on na dito sa Luzon. Kaya ang iba rito sa inyo, may halong Hudyo. Paano nyo malalaman? Tingnan nyo ilong nyo. Pag ang ilong nyo ay nakadapa, hindi ho kayo Hudyo, hindi rin kayo Hudya. Pero pag ang ilong nyo ay parang tuka ng loro, yun po ay Jewish gene. Eh? Ganun po ang isang physical characteristic ng isang Hudyo. Sila ay affectionate and yet temperamental. At yung kanilang ulo, makita nyo, hindi masyadong mahaba. Medyo pabilog yung likod, megsin ng konti liig. So, tingnan niyo sa internet, physical Jew. Malalaman nyo kung kayo may halong Hudyo. Ngayon, kung kayo na may halong Aita, hindi mahirap malaman yon. Medyo kulot buhok nyo. Tsaka yung kulay nyo, medyo may kadili mo ng kaunti, maitim. Ganun yun eh. Pero tayo ay lahing kayomangging kaligatan. At pag napaitim pa, ay kayomangging nakaligtaan. Yun ang sabi ni Pastora Rosie sa kanyang putes. Ako ikay kayomangging nakaligtaan.
Pero maganda yung ganong balat kasi malakas ang panlaban sa ultraviolet ray. Yan ang advantage naman noon. Pag sinabi nating henerasyon, isang halimbawa nito ay lahi, Abrahamic race and generation. Lahi at henerasyon ni Abraham. Pag sinabing henerasyon, it also means the existence of a race or family or a group of people in a given period of time. Hence, we have the generation of Noah, the generation of Moses, the generation of Abraham. May tinatawag tayong Moses generation. Yun ang nanggaling sa Egypt, pero namatay lahat sa disyerto within 40 years. Yung pumasok sa Promised Land, yun ang tinatawag na Joshua generation. Kasi itong Moses generation, ito yung rebellious, idolatrous generation. Pero itong Joshua generation, ito yung faithful and obedient generation. Sila yung pumasok sa Promised Land. So basically, generation refers to a lineage of the same seed or same genetic line which exists in time. Ang sabi ni Jesus, this generation will not pass away until all these things have come to pass. Which generation was Jesus referring to? Yun ang malaking puzzle sa maraming nag-aaral ng Biblia. Ang karamihan ay nagsasabi na ito yung henerasyon ng mga Hudyo nung panahon ni Jesus hanggang sa masira ang templo ng 70 AD hanggang sa sila'y mangalat ng 140 AD. Yun ang sinasabing generation. Kaya lang, hindi pa nabalik ang Panginoon. Ang isang makabagong pananaw ay ang tinutukoy na henerasyon ay yung mga Hudyo na bumalik sa Israel noong 1948. At kung paano sila kinilala na isang bansa at isang nasyon, yon ay dahil sa isang Pilipino na bumoto na sila'y kilanlin bilang isang independenteng bansa at lahi. That was the story of the 1948 United Nations meeting. Kaya kinikilala ng mga Israelites, ng mga Hudyo, yung kanilang naging utang na loob sa mga Pilipino. Ang balita ko nung araw, hindi mahigpit sa Pinoy pagdating sa Israel. Marami tayong kababayan doon na pagtunog ng yung sirens ay nagtatago na sa ilalim ng kanilang bahay dahil meron silang gyera, no? Missiles. So ang sabi ng isang mangangaral, itong henerasyong ito ng mga Hudyo, ang lilipas pag naganap na ang lahat ng bagay. At mula 1948 hanggang 2028 ay 80 taon. Ito yung kanilang projected na pagdating ng Panginoong Hesus sa taong 2028. The Abrahamic generation that will pass away when the Lord returns. Alin nga ba ang henerasyon, ang lahi na sinasabi ng Panginoong Hesus? The Jewish generation, the Abrahamic generation. Definitely, it is the Jewish generation. Tinutukoy ng Panginoong Hesus. Pero tingnan natin mabuti ang sinabi ni Paul. Ayon sa kanya, may dalawang klase ng Hudyo. The Jews by race, the physical genetics, and the Jews by the spirit, spiritual genetics.
Galatians 4:22-23, for it is written that Abraham had two sons, one by the slave woman and the other by the free woman. His son by the slave woman was born according to the flesh, but his son by the free woman was born as the result of a divine promise. There is the Abrahamic seed in the flesh, and there is the Abrahamic seed in the Spirit by faith. Galatians 3:26-29. So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. So merong binhi si Abraham na nanggaling sa lahi ng mga Hudyo, at merong binhi si Abraham na nanggaling sa mga Hentil. These are the Jewish believers and the Gentile believers. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na sila ang tunay na Hudyo. Gentiles and Jews who believe in Christ are the seed, the race, the generation of Abraham by faith. A person is not a Jew who is one only outwardly, nor is circumcision merely outward and physical. No, a person is a Jew who is one inwardly, and circumcision is circumcision of the heart, by the Spirit, not by the written code. Such a person's praise is not from other people, but from God. Makikita natin yung circumcision ng mga Hudyo, kung saan inaalis yung prefuse. Ay sumisimbolo na pag-aalis ng makasalanang puso ng isang tao at paglalagay ng bagong puso, bagong espiritu at banal na espiritu. Yan ang sinatawag na circumcision of the heart. God takes away the sinful heart and puts in man the sinless heart, the new spirit, and the Holy Spirit. Ito yung tinatawag na tunay na Hudyo. Maaari nanggaling sa mga lahi ng Hudyo o sa lahi ni Abraham, gaya ng mga alagad na tinutukoy ni Jesus nung sabihin niya ang talatang ito, at maaari ding mangyari na manggaling sa mga hindi Hudyo na tinatawag na mga Hentil, gaya ng naging mga mananampalataya nang ipangaral ang Ebanghelyo sa labas ng Jerusalem. The Gentile believers and the Jewish believers comprise the true Jew, the race that Jesus was pertaining to. Tandaan natin na ang context nito, ang kausap ni Jesus ay mga alagad. Matthew 24, verses 1-3. When Jesus was speaking to his disciples in Matthew 24 about the signs of his coming and the taking of his believers, he was speaking to his believers who were Jews. They were the generation Jesus was referring to, the Jewish believers, true Jews in the spirit of his time and the time to come. And we belong to that generation of race that will meet the Lord. Kasi, naging believers tayo. The first believers will increase in number. They increase in number. And that is gyrating. No? Spiraling. Mula sa 12,
Naging 150 hanggang dumami ng dumami. Nung kumalat ang ebanghelyo sa buong sanlibutan, nagkaroon ng mga believers sa buong sanlibutan, mananampalataya ni Kristo, Hudyo at Hentil, sila ang sinasabing henerasyon. They will pass away from this earth because Jesus will take them to Himself when He comes. Bakit babalik ang Panginoong Hesus? Upang kuhanin ang mga mananampalataya niya. Ang sabi niya sa mga alagad, ako'y aalis. Ipaghahanda ko kayo ng kalalagayan sa langit. Pero babalik uli ako upang kuhanin kayo. Para kung saan ako naandoon din kayo. Merong hindi naniniwala na makikitang pisikal ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Pero sabi ni Jesus ng Panginoon, as you see me leave this earth, so you will see me come. There is the physical manifestation of the coming of the Lord. The whole earth will see this. These believers will pass from the earth. Yung katagang pass away, sa Griego ay parerkomai, ng kahulugan ay dalawa. Ang ibig sabihin, to come near and to go by or go away. So believers would come in the increase of numbers, but they will be taken away. Yun ang ibig sabihin ng pass away. Pag pinagsama nyo yung pass away, ang tawag niyan, pasaway. Totoo yun. Pagduktongin ninyo. At itong passing away ng mga believers ay may mga kondisyon o pangyayari na magaganap. Ulitin ko, birth pains, tribulation, great tribulation, and the coming of the Lord. During the great tribulation. Ano bang magiging dahilan ng pagkawala ng lahing ito ng mga believers? Simple lang, Matthew 24:30-31. Then will appear the Son of Man in the heaven, and then all the angels of the earth, and then all the peoples of the earth will mourn when they see the Son of Man coming to the clouds of heaven with power and great glory. And He will send His angels with a loud trumpet, call, and they will gather His elect from the four winds, from one end of the heavens to the earth. Merong lumalabas sa YouTube na September 23 and 24. Bakit 23, 24? That is from Friday sunset to Saturday sunset. Ngayong September 23, 24, babalik ang Panginoong Hesus. Pero, hindi ko masyadong masakyan. Kasi ang konteksto ng pagbabalik ng Panginoong Hesus, simula sa aklat ng Mateo, sa aklat ng ikalawang Tesalonika at sa aklat ng Pahayag, ang kanyang pagbabalik ay sa panahon na nag-reveal na ang Antichrist. At mahahayag lang ang Antikristo kapag naitayo na ang templo. The third temple. Yun ho ang dahilan kung bakit may giyera sa Middle East. Tingnan ninyo. Dating kalaban, Palestinians, yung mga jihadists sa Palestine, then Syria, then Iran. Pagkatapos, Egypt, nagdeklara na ang Saudi, naglabanan na rin ang Saudi, at saka ang Israel. Ang
yung mga Arabs, ito yung mga kapatid ni Abraham, mga kapatid ng Israelites, na mga Hudyo, sa laman. Ngayon, hindi na sila magkasama. Unang bumomba ang Saudi sa Israel. At isa na lang ang hindi bumibira sa kanila, Jordan. Tingnan ninyo yung mapa ng Middle East. Natutupad yung sinasabing sila'y paliligiran. At tingnan ninyo na ang Gog at Magog ay nabubuo na rin. Nagsabi na ang Turkey, kapag hindi tinigilan ng Israel ang pagbomba sa Iran, puputulin namin ang koneksyon sa kanila. At pinutol na. And they will be supporting the Muslim nations. And Turkey is Gog. Russia is Magog. Ang sandatang ginagamit ng Iranians at ang technology ay galing sa Russia. May sariling technology ang Turkey. The prophecy of the Bible that Israel will be opposed by the surrounding nations is coming to pass in our generation. Kapag nagsama-sama na ang lahat ng iyan upang lubsubin ng Israel, that is the Armageddon, the Gog and Magog, and all other nations. And this is happening in our generation. Anong dahilan? Ang mayor na dahilan, ang sabi ng hari ng Saudi, we will protect the temple of the Muslims in Jerusalem. Yung kanilang mga templo doon ay kabahagi talaga ng Israel na wala sa kanila. Makita niyo yung Wailing Wall, yung pader na nagdi-divide doon sa temple na yon at saka dito sa Jerusalem. Doon templo na yon ng mga Muslim, sa ilalim noon ay nakita na naandoon ang pundasyon ng Second Temple. At sa ilalim ng Second Temple, naandun ang pundasyon ng First Temple. Kinakailangang magiba, mawala para maitayo ang templo. And this means war. And this is the generation where we are in. Kaya magulo ho ngayon sa Middle East. Hindi lang naman diyan . Formal lang nagdeklara ng pagsasama ang Russia at China at communist countries and some Muslim countries for the war. Laban sa Amerika, sa NATO at sa allied nations. We are hearing World War III every day. Are you updated with that news? Mga mahilig sa Facebook at sa YouTube, sabi ni Trump, prepare for the World War III. Yung kanilang mga forces, ipinosisyon niya, isang laban sa China, isang laban sa Russia. Mayroong problema pa dito sa Asia Pacific. Problema pa rin sa Taiwan at saka sa Pilipinas. Di ba? You shall hear of wars and rumors of wars. These are the beginning of birth pains. But that is not yet the end, sabi ng Panginoong Jesus. Sana lang mag-rapture na bago magyera.
Ang common teaching, kukuhanin ang believers bago ang 7 years tribulation. But nowhere do you find in the scripture that teaching is supported. Isa lang verse ang ginamit nila. We are not appointed to destruction. Pero ang tanong ko, bakit ang mga alagad ni Jesus ay sari-saring klase ng pagpatay ang ginawa sa kanila, the 12 disciples? May ipinako na upside down. Merong niluto sa mantika. Merong ipinakain sa mga leon. Is that not destruction? Nung magalit si Nero sa mga Christians, ano ang pinagawa niya? Pinasunog niya yung lugar na tirahan, yung isang syudad, para magalit sa mga Kristiyano. First century history. At ang daming pinatay na Christians. Pagdating ng Reformation period ni Luther, gano'n rin karami ang pinatay na Kristiyano. At ngayon sa Kenya, ang statistics, 16,000 Christians have been killed by chopping. Alam niyo yung chopping? Oh, yun yung paggayat ng bulalo. Ganon ang ginagawa sa mga Kristiyano doon. In the communist and Muslim countries, grabe ang persecution. Ang sabi sa communist countries, total eradication of Christianity. Ang sabi sa mga Muslim countries, ganon din. Through the jihadists. Yun ang matindi, yung jihadism. Dahil sa teaching ng aklat ng Quran, sa aklat ng surah, yung pagpatay sa mga Kristiyano at mga Hudyo ay magiging malaking biyaya sa kanila upang sila'y tanggapin pag sila'y namatay ng mga birhen sa langit. That is the teaching in Quran. Kaya may jihadism. May makikita ninyo, halos lahat ng gulo sa mundo rooted sa belief. Religious belief. At kahit ang mga Kristiyano ay namatay dahil sa kanilang pananampalataya. A lot of Christians were martyred for the sake of Christ. At ang sabi sa Revelation, yung mga napugutan ng leeg, hanggang kailan ang paghihirap na ito, Panginoon? Ang sabi ng Panginoong Hesus, hanggang hindi napupuno yung bilang ng mga martir. So dito po, may mga tinawag ang Diyos na maging martir. Sino po sa inyong gustong mapabilang doon? Yung mga pupugutan ng leeg para kay Kristo. Ang pagpugot, ang gagawin, nail cutter. Kung matagal bago matapos yun. Okay? At sa ating pag-aaral, makikita natin na ang pagkuha sa church ay sa panahon ng Great Tribulation. Prepare yourself for the coming of the Lord, but prepare yourself for the Great Tribulation. Kaya patibayin niyo mabuti ang inyong dibdib. Ang sabi ng Panginoon Jesus sa Matthew 24, verse 44, so you must keep watch, because the Son of Man will appear at such time when you do not expect.
25:13, therefore keep watch because you do not know the day or the hour. Galing sa Griegong ginomai toimos, nang ibig sabihin, laging handa. Pero mas maiintindihan natin yon sa Hebreo. Meron 3 letra dyan, Shin, Mem, at Res, Shamar. Pag sinabing keep watch, Shamar. Sa transliteration, S-M-R. Ganun lang 3 letra na ginamit sa Hudyo. Or Shin, S-H, letter M or Mem, and letter R. Yung Shin ay picture po ng ngipin, nang ibig sabihin ay consume, complete. Yung Mem ay picture ng tubig, nang ibig sabihin ay chaos, at picture din ng puso. Na yung tubig pwedeng magulo, pwedeng tahimik. Parang dagat. Ang puso natin pwedeng nagugulo at pwedeng tahimik. At yung Res, R, ay picture ng ulo. Na nakayuko, nang ibig sabihin ay bow, or humble, serve. So pag sinabing Shamar, ang sinasabi ay ito. To completely and humbly submit one's heart to God and obey Him with complete love for Him at all times. Lubusang at ganap na mapagpakumbabang isinusuko ang sarili sa Diyos, ang puso sa Diyos, na handang sundin siya ng buong pagmamahal sa lahat ng pagkakataon. Ito yung mga believers na naghahanda ng kanilang puso. This is what and how to guard ourselves. You guard your heart. Yun ang sinasabi ng Panginoong, keep watch. Guard your heart. How? By completely submitting to God with humility and with one's heart willing to obey God out of love at all times. Ito yung mga believers na sinasabing passing away. Pero yung mga pasaway, hindi ho kasali riyan. Maniwala kayo. Ang sabi sa Galatians 5, the acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, pitch of rage, selfish ambition, dissensions, factions and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. There are 2 kinds of Christians. Those who walk in the flesh and those who walk in the Spirit. This is the context of this verse in Galatians chapter 5, verse 23. Galatians 1-3 talks about, and up to 6, the whole Galatians is talking about the justification by grace through faith, and it's talking about living in the Spirit. There are those justified already, but they walk in sin. But there are those justified already, made and declared righteous by God, and walk in the Spirit. Yung sinasabing kukuhanin, ito yung lumalakad sa Espiritu. Let me recall to you the vision that God showed. Actually, these are 2 visions. One, the vision of the rapture.
Noong po ako'y nasa panahon na hindi na ako naniniwala dyan, sa dami na ng turo at kalituhan na, nanalangin ako sa Diyos, Panginoon, ipakita mo nga sa akin kung totoo ang rapture. Habang ako'y nakaupo sa isang silya sa aking senior citizen chair sa balkon, gano'n na naging prayer ko. Bigla akong dinala ng Diyos sa pangitain. Whenever God brings me to vision, it's always with the open eyes. And I saw a group of people singing to the Lord. It's just like this. Tinitigan ko siya, pagkisap ng mata ko, nawala ang kalahati. Sabi ko, ganun pala talaga sa rapture. Isang kisap mata. May mga Kristiyanong maiiwan at may mga Kristiyanong kukuhanin. At yung maiiwan niya ng sinasabi ni Paul sa Galatians 5:23, those who walk in the flesh, those who walk in sin will not inherit the kingdom of heaven. Kaya kailangan ang puso ay buong-buong laging napapasailalim sa Diyos at handang sumunod sa Kanya na may pagmamahal. Dahil kung hindi tayo mabubuhay doon, delikado tayo, pwedeng maiwan. Isang kisap mata. Pagkatapos isang Sunday, pagkatapos kong mangaral sa church, magturo, nung mananalangin na, pinatingin ako ng Diyos doon sa krus altar. Nakita kong nagliwanag ang cross. Maring hindi nakita ng iba sa inyo. But I saw with my naked eyes. Pagkatapos yung liwanag na yon ay gumuhit pababa ng altar at sa gitnang-gitna ng chapel ay dumaan palabas sa kalye. At ito yung sinabi ng Diyos na hindi ko makakalimutan. Son, I am separating the sheep from the goat. But not only that, I am separating the blemished church from the unblemished church. And tell my people to make the decision as to whether they will cross the line between the flesh and the spirit. Because those who walk in the flesh will not inherit the kingdom of heaven. There will be the raptured church and the left behind church. And the Lord is saying, it is your choice. It is your decision. And Matthew wrote, watch. Keep yourself completely and humbly yielded to God and loving Him obediently with your whole heart, whole soul, whole mind, and whole might. And this is also walking in the Spirit, constantly intimate with God. When Jesus said, I never knew you, depart from me, you workers of iniquities, that word "know" simply means intimate. Jesus was saying, I was never intimate with you. Not everyone who calls me Lord, Lord will enter into the kingdom of heaven. But he who does the will of my Father, truly I will say to you on that day, I never knew you. Jesus was simply saying,
we were not intimate with each other on earth, how can we be intimate with each other in eternity? This is a very serious matter. Ang maiiwan diretso sa 3.5-year Great Tribulation. And the cost of your salvation there will be the beheading. Because that will be the payment for not receiving the mark of the beast, which is the biochip being implemented now. We are in a very serious moment for us to make our eternal decision. The believers walking in the Spirit will pass away from the earth because the Lord will snatch them away. But the Lord will not take away the pasaway. That's true. And how fast will the rapture be? At the twinkling of an eye. Isang kisap mata. There are two kinds of Christians, the pass-away Christians and the pass-away Christians. Where do you belong? Jesus said, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. And remember the previous verse. It's about the passing away of the Christians, the taking from earth to heaven. I personally believe and honestly believe, because the Bible tells so in many different verses, that one day Christians will be snatched away. But remember, we have to walk, live intimately with God. Watch your heart. Tayo pa'y manalangin.